Di naman nabago sa atin mga tol no na marinig yung China pinapaalis yung barko sa Ayungin, which is yung BRP Sierra Madre na nakasadsad nga doon sa Ayungin Shoal. Pero itong panonoorin natin mga kapatid mula kay John Reps. Ito, basahin muna natin yung title no. AFP pinag-aaralan ang posibleng pag-deploy ng US military sa West Philippine Sea. Naku po, tama ba yun mga tol? No? Tama kaya yun? Malamang to. Ito malamang sa malamang to. May mga senador na hindi sasang-ayon. Alam na rin naman natin kung ano ang reason mga tol. Para na rin naman sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas dahil posibleng kapag nag-deploy ang AFP ng US military dito, pwede nga naman talagang tumaas ang tensyon at para bang naghahamon na tayo ng away no, naghahamon na tayo ng gera. Well anyway, pag-aralan pa rin natin to, panoorin natin, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dito kay John Reps mga tol. At syempre click mo na rin ng like mga tol at huwag mong kakalimutan bisitahin ng kanyang channel mga tol. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Breaking news, pinag-aaralan ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng pag-deploy ng mga sundalong Amerikano sa West Philippine Sea upang paalisin o pigilan ang mga iligal na aktibidad ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. Naglabas naman ng statement ang China at inakusahan ng Pilipinas. Bukod pa dyan, ay pinapatigil din ito ang anyay kadramahan ng Pilipinas. Masyado naman palang madrama ang Pilipinas Masyado naman pala tayong madrama mga tol no? Tigilan na daw natin ang ating kadramahan, sabing gano'n ng China. Bukod pa dyan, ay pinapatigil din ito ang anyay kadramahan ng Pilipinas. At Philippine Navy at Canadian Navy nagsagawa ng joint sale sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright. Simulan na natin. Dahil sa patuloy na panghaharas ng China, pagsira sa mga yamang dagat at iba pang mga iligal na aktibidad sa West Philippine Sea, ay itinutulak ng ilang eksperto sa Amerika ang mas matinding opsyon, kabilang ang pag-deploy ng mga sundalong Amerikano sa mga isla na sakop ng Pilipinas. Gayon din ang pagtatag ng pinagsamang Philippine-US Forward Operating Bases sa mga pinagtatalunang isla tulad ng Second Thomas Shoal. Ang mga otoridad ng Pilipinas ay muling nag-iisip ng mga bagong legal na hakbang upang kundinahin ang mga aksyon ng China. Ayon pa kay Ray Powell, dapat magsanib ang US at Pilipinas na tila civic action sa pinagtatalunang mga isla upang hadlangan ang higit pang paninindigan ng China. Ayon naman kay Blake Hersinger na isang Amerikanong analyst ng depensa, ang Pilipinas ay dapat magtatag ng isang permanenteng estruktura sa pinagtatalunang Second Thomas Shoal. Agree ako doon no, kailangan talaga natin magkaroon mga tol ng permanenteng istruktura, isla. Kumbaga katulad nung itinatayo ng China, 'di ba nagtatayo sila ng mga base nila diyan, gumagawa sila ng mga artificial island o kaya nagtatabon sila diyan ng napakaraming buhangin para makabuo sila ng island. Kaysa magsadsad tayo ng barko katulad nung ginawa nung 1999 mga tol, 'di ba? Na ngayon ay nabubulok na after 24 years, dapat maglagay talaga tayo ng permanente. No, kailangan isa yan sa pondohan din ng ating gobyerno mga tol. At ito ay pamamahalaan ng pinagsamang rotational forces mula sa Pilipinas at US Marine Corps sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dagdag pa niya, ang Amerika at Pilipinas ay dapat na malalim ang pag-uusap upang bumuo ng kanilang sariling diskarte upang paalisin o matigil ang blockade ng China tuwing magsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hindi ko gustong makita mga tol, no? Ito lang ito para sa aking opinion lang naman. Hindi ko gustong makita na kaya lang natin nagagawang mapaalis yung mga China dyan dahil nasa likod natin yung Amerika, mga tol. Ibig sabihin, kumbaga parang ang tapang-tapang ng Pilipinas kasi merong Amerika sa likod nila, no? Mga tol, siguro yun din yung gustong mangyayari ng ibang mga senator, mga tol. Ang gusto ko makita, mga tol, is yung pang permanent na natin. Ibig sabihin yung sarili na nating kakayanan. No, sa ngayon, hindi pa natin kaya nandiyan sila. Bumaback up lang sila mga tol pero hindi sila kasama dun sa magpapaalis. Dapat tayo lang. Dapat Pilipinas lang yung magpapaalis. Sila naka-backup lang sila dyan. If ever na may gawing masama ang China, sige,
ituloy yung tawag dito, yung defense mutual treaty, mga tol. Hanggang doon lang sila. Pero yung aaksyon na magpapaalis doon sa mga nagsaswarm ng mga Chinese militia vessels, yung maninindigan para dito sa ating bansa, dapat Philippines alone lang yun. Oo, hindi natin kaya, hindi naman tayo sasabak sa gere. Titindigan lang natin, gagawa lang tayo ng legal na aksyon para mapaalis sila unti-unti, mga tol. Yun lang yung gusto nating makita. Hindi natin gusto na magpapatrol yung US tapos yung Pilipinas tapos sabay nilang paaalisin yung China, mga tol. Kasi maniwala kayo sa hindi, pagsisimulan talaga ng gulo yan. No, kasi bad trip yung China rito sa Amerika eh. O bakit nyo kami pinapaalis dito? Diba? Hindi rin naman kayo taga rito, diba? Hayaan lang nating Pilipinas lang ang gumawa ng aksyon na para doon, mga tol. Yun lang yung gusto natin, no? Samantala, naglabas naman ng statement ang China kaugnay sa pagkasira ng mga coral sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning ay wala umanong basihan ang Pilipinas sa mga aligasyon nito. Anya, itigil na ng Pilipinas ang umano'y paggawa ng political drama mula sa katang-isip o fiction. Anya, kung totoong pinapahalagahan ng Pilipinas ang kalikasan sa West Philippine Sea, ay dapat tanggalin na nito ang isinadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inakusahan din nito ang Pilipinas na nagtatapon umano ng maduming tubig sa karagatan. Hindi umano dapat hinahayaan ng Pilipinas na magdulot ng pinsala ang nangangalawang na barko sa Ayungin Shoal. O di China na may sabi niya na alisin na daw yan, mga tol. Siyempre tayuan na yan ng permanent structure dyan. No, kaysa yung nangangalawang na barko daw at nagtatapon lang ng dumi sa karagatan. Tapos yung sinasabi ng China na wala daw basihan ng Pilipinas, yung pagkasira ng mga corals na yun. So sino nga sumira nun, mga tol? No, ayaw nilang aminin na sila ang sumira nun, mga tol. Wala daw tayong basehan. Totoo nga naman, wala tayong video, wala tayong ebidensya para doon. Pero sino ba yung mga galing doon? 'Di ba? Sino ba yung mga nag-swarm doon? Sino ba yung mga namalagi doon? 'Di ba sila? Hindi naman ibang bansa, sila lang. Sa ibang balita naman, ang Philippine Navy Missile Frigate na BRP Antonio Luna at HMES Ottawa ng Royal Canadian Navy ay nagsagawa ng bilateral sail activity sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Ilato na nagsimula ang joint seal noong Huwebes ng umaga na nagkaroon ng Officers of Watch kung saan nag-close formation ang dalawang barko at nagtatag ng mga komunikasyon sa radyo sa paligid ng Malampayan Natural Glass Platform sa katubigan ng Palawan. Okay. Kasama sa joint seal na ito ang isang helicopter ng Philippine Navy na nagmasid habang isinasagawa ang maniobra. Ang joint seal ay bahagi ng regular na pakikipag-ugnayan ng Philippine Navy sa mga partner nito sa maritime zone ng Pilipinas. Ito ang ikalawang joint seal na isinagawa ng Pilipinas kung saan ang una ay isinagawa ng isa pang Philippine Navy frigate na BRP Jose Rizal at destroyer ng United States Navy na USS Ralph Johnson noong September 4 na kinakasangkutan ng mga misyon ng mga taktika ng dibisyon. Sinabi ni Ilato na ang joint seal activities ay nangangahulugan ng shared commitment ng Pilipinas, Canada at Amerika sa pagtataguyod ng rules-based international order sa West Philippine Sea at isa pang libre at bukas na Indo-Pacific region. Alright. At sa ibang balita naman, dumalo ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa pagdiriwang ng ika-74th founding anniversary ng China. Kaya naman si Vice President Sara Duterte ay may mensahe sa China. Yun nga lang, hindi natin ito maiintindihan dahil Chinese ang pagkakasalita nito. Yun lang. 共和国在我处70年间，则别是在经济发展和民生繁荣方面取得两金人达成若何显著踏进鼓舞相信未来极限，年将会见。生活测试素发展的成长，现在是你非常清是双边关系，我是中年是
有2年是建立我们希望我们之间的伙伴关系的，别是在农业、贸易业投资开启，和民间关系方面相当和发展不退。Okay, translate nyo na lang mga tol, no? Well, eto hindi naman tayo tumututol sa mga ganitong event mga kapatid kasi lagi nga nating sinasabi kahit nung nakaraan pang mga reaction video natin, hindi tayo galit sa kanila mga tol, hindi natin sila kaaway. Hindi natin sila tawag dito kay dapat itakwil mga kapatid, no? Hindi naman tayo galit sa lahi nila eh. Hindi naman tayo galit sa China mismo eh. 'Di ba? Galit tayo dun sa mga aksyon na ginagawa, 'di ba? Doon tayo naiinis, doon tayo napipikon minsan pero wala tayong magawa mga tol. Kaya yung mga ganito okay lang. Hindi lang natin alam kung ano ibig sabihin ng sinasabi niya. I-translate nyo na lang. Bahala na kayo doon. Okay, so ayoko magbigay ng komento doon sa AFP pinag-aaralan ng posibleng pag-deploy ng US military sa West Philippine Sea. Ayoko muna magbigay ng opinion doon. Pero kung kayo tatanungin, yun ba ay nararapat o hindi nararapat mga tol, no? Comment kayo sa baba. Pero pagdating doon sa pagpapalaya sa mga China militia vessels, dapat Pilipinas lang ang gagawa niyan mga tol. Siguro yung Amerika, backup lang sila kung sakasakaling may aatake sa Pilipinas kasi yun lang naman yung napagkasunduan eh mga tol eh. Yun lang naman yung nasa mutual treaty natin. Pero yung kikilos para depensahan ng ating Pilipinas, kikilos para gumawa ng aksyon para mapaalis yung mga China militia vessels dyan, dapat Pilipinas lang yun mga tol. Yun ay para sa akin lang naman, no? So ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.